Sabay mga kababayan, post ng mga loko-loko. Sabagay, sanay na lang. Yan o, Duterte first post, yan o, 1 hour ago. Tingnan naman ninyo, kagalang-galang yung ating Pangulo. Ito si Panilo, parang clown, di ba? Pang royal family, tingnan ninyo. Ito yung kanilang idol. Sara Duterte na madaling magpadala ng eroplano. Congrats government of Spain, nagawa ninyo. Wala kasi lumilipad na eroplano, sabi ni Bangag at mga trolls. Ayan o. Yan ang source niya. Sabi dito, the flight logs of an aircraft charter company contradicted the claims of the 18 supposed former soldiers that they had used an airplane in transporting suitcases filled with cash to senior government officials, according to the National Bureau of Investigation. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. So ngayong umaga, tulad ng nakikita po ninyo, pag-usapan natin yung paglalait nila. Nilait na naman yung ating Pangulo. Habang nandun mga kababayan, inggit kasi sila sa purmahan ng ating Pangulo. Imagine talaga ito mga DDA. Wala na pong mabuting kaisipan to. Puro paninira, puro panglalait. Yung picture ng ating Pangulo, inedit po. Kasi di ba sinisipon yung ating Pangulo. Habang nag-speech doon sa women's, yung event, nagsasalita siya doon sa United Nations. Inedit na naman po kasi sumisinghot yung ating Pangulo at siyempre sinisipon malamig doon na tumulo yung sipon. Hindi naman talagang tumulo. Normal yun yung sipon tumutulo. Inedit na naman po yung picture. Talagang yung Pangulo gumano ng bakit? Hindi ba tumutulo yung sipon ninyo? So immediately, nang ma-feel ng ating Pangulong tumutulo yung sipon niya, kinuha niya yung panyo, ginanon niya. So ano ang problema doon? Sabay mga kababayan, post ng mga loko-loko. Sabagay, sanay na lang. Yan o, Duterte first post, yan o, 1 hour ago. Malinaw na inedit po. Ang dali mag-edit ngayon, mag-photoshop po. Linagyan ng sipon na tumutulo. Ngayon pang panahon ng AI, sabay attack ng mga loko-loko. Yan o, Dabaweños Duterte Defender, pinapalabas nila na nagsesyon na naman po ng singhot. Ang dali-daling i-edit mga ganyan ngayon pang panahon ng AI. Ganon nila nilalapastangan. Nainggit kasi sila mga kababayan sa purmahan. Nag-viral kasi ito kasi napakaganda ng suot ng ating Pangulo. Sabi nga dito, netizen kinagiliwan at pinuri si PBBM sa kanyang mala Hollywood na aktor attire. Bagay na bagay kasi sa ating Pangulo yung ganyang purmahan. Malayo kasi yung purmahan. Gustong gayahin ni Panelo. Nagsuot din ng ganyan si Panelo, no? Malayo. Tingnan naman ninyo, kagalang-galang yung ating Pangulo. Ito si Panilo, parang clown. Gagaya-gaya. Pero yung ating Pangulo, pag pumurmang ganyan, pang royal family. Di ba? Pang royal family, tingnan ninyo. Ito yung kanilang idol. Kaya sila galit na galit. Yung nang pinagtatawa nila, yung suot ni PBBM, pero yung suot ni Sayad, kanga-anga para sa kanila, sabi dito ni Ronald. Tapos ito, may nag-post dito. Tama ito. Sabi ni Cristita Lapitan, dami ko nabasa noon, nahuhulihin si First Lady Lisa sa US dahil sa drug-related death kasama ni BBM now. Anyari sa huli. Sabi ni Benji Contreras, ano na mga didisit, sabi ninyo, pag umapak sa USC Film, uhulihin siya ng government authorities. Ganito ang pinapakalat nila, Nina Maharlika, Din Chase at iba pang didisits, fake news, peddlers, polo kasinungalingan ang kanilang pinapakala. Tama nga. O nandun, sinalubong yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mga officials ng United Nations. Mismong si Antonio Gutierrez, Secretary General, kinamayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa New York siya, kung saan nakabase yung headquarters ng United Nations, mga kababayan. So, tama yung sinabi ni Cristita Lapitan. Asa na yung mga sinasabi ni Maharlika at lahat ng mga DDS fake news peddlers? Talagang fake news peddlers kayo. Sabi ninyo,
Pag umapak sa Amerika si First Lady Lisa Marcos, pupusasan ng FBI. Asa na yung mga FBI? Di ba? Paya na naman kayo. Pero paulit-ulit lang na naniniwala sila sa kanilang kasinungalingan. Sa United Nations headquarters ito, sa New York. At dito sa report ng PBBM with UN Secretary General Gutierrez sa isang bilateral meeting. Tingnan nakapulong ni President Marcos si UN Secretary General Antonio Gutierrez sa UN headquarters sa New York. Dito tinalakay ng mga opisyal ang mahalagang paksa kabilang ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat ng UN Security Council. Nakatakda ang halalan sa June 3, 2026. Ang pulong na ito ay isang pagpapatunay ng matatag na ugnayan ng Pilipinas at UN, kung saan may mas pinagtibay rin ang support sa multilateral cooperation. Yan aasa na yung huhuli. Tingnan ninyo. Maliit din palang tao itong si Antonio Gutierrez. Siya yung Secretary General. Kagalang-galang mga kababayan, yung ating Pangulo, pumirma siya sa guest book. Ay, nako talagang mga tao nito. By the way pala, may iba ko ng topic, yung sabing pinalipad na eroplano na kontrobersya si Sara Duterte na napakadali daw lang na magpalipad ng eroplano. Tapos, siyempre, binakbakan ng mga analyst, mga kababayan, mga komentarista, kasama tayo sa mga pagbibida-bida ni Sara Duterte na madali lang magpalipad ng eroplano para i-rescue, i-evacuate yung ating mga kababayang OFW sa Middle East. Nagawaan niya ng iba, ginastify ni Harry Roque. Yun pala, puro fake news yung pinapakalat. Yan si Harry Roque. Tama si Inday, Sara Duterte na madaling magpadala ng eroplano. Congrats Government of Spain, nagawa ninyo. Wala kasi lumilipad na eroplano, sabi ni Bangag at mga trolls. Ayan Yan ang source niya. TD News, Soweto, Spain sent a chartered plane to the UAE to repatriate citizens. Fake news pala yan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi man siya totoo. Yan Research nitong walang kokorap. Sabi niya, research din kasi minsan, wag yung puro fake news lang ang alam. Why would the government of Spain charter its own Air Force aircraft? That aircraft is an Airbus A310 military transport belonging to Spain's Ejército del Aire y del Espacio. The photo circulating online was not taken in the United Arab Emirates, evacuating Spanish nationals from Dubai or Abu Dhabi. The image was actually taken at Simon Bolivar International Airport in September 2024 when the Spanish government dispatched the aircraft to Caracas to transport Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzalez to Spain after he was granted political asylum. Kita ninyo? Ni-research po siya o na-check. Ang hilig nila, nangahoy lang ng photos, tapos inedit mga kababayan para i-justify nila yung mga sinasabi ni Sara na bakit nagawa ng Spain, hindi nagawa ng Pilipinas. Kita ninyo? Kaya pag kayo nagparapaniwala, willing victim kayo ng fake news ng kampo ng mga Duterte na pabrika po sila mga kababayan ng fake news. Walang kadala-dala itong mga taong ito. But anyway, maniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Hindi mapakali mga kababayan. Speech doon sa sa Senado. Marcoleta questions Lacson for not probing cash delivery claims of ex-Marines. Senator Rodante Marcoleta questioned Senate President Pro Tempore Ping Lacson on why the Blue Ribbon Committee did not hold a hearing on the claims on 18 alleged former Marines. Yung napindot ko. Galit na galit si Marcoleta. Bakit niya hindi ka magsagawa ng hearing, ng investigasyon? Pinipilit niya talaga. Who claimed to have delivered suitcases of cash from former Congressman Saldico to various government officials. It can be recalled that Lacson earlier said that individuals should avoid citing numbers they cannot defend
with reasonable probabilities referring to the allegations of the 18 individuals of an 805 billion pesos cash delivery scheme. For his part, Lacson said that he already told Senate President Vicente Soto III that he would comment on Marcoleta's allegation on Tuesday. Sasagutin niya mamaya, mga kababayan, yung mga aligasyon ni Marcoleta. Kasi yun ang agenda nila, mga kababayan. Gagawa ng mga ganitong presentation, expose, na wala mang katotohanan. Tapos, later on, yung mga witnesses nila magtatago. Kaya ayaw pong patulan, mga kababayan. Kasi pag pinatulan ito ni Ping Lacson, di magagamit sa propaganda yung mismong Senado. Yun ang ayaw po ni Ping Lacson. Alam ni Ping Lacson na propaganda ito, paninira man lang. Baseless allegations. Kasi napaka-imposible yung mga claims nila. Yung mismong testimonies doon sa affidavit ko, no, bangga-bangga, hindi nga ma-identify kung saan na i-deliver. Pati yung mga lugar, Paway daw, wala mang pong bahay yung ating Pangulo sa Paway. Yung dating Pangulong Marcos Sr., oo, kaya lang museum na. Kaya ayaw patulan po ni Ping Lacson. Pauuto ba si Ping Lacson na veteran senator siya? Kailan lang naging senador si Marcoleta? Ngayon lang naging senador. Si Ping Lacson, more than 20 years ng senador at veteran investigator. Well experienced, former PNP chief. Malayo ang experience ni Marcoleta pagdating sa investigation. Si Marcoleta, sabi ni abogado siya, sabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, pinakang lowest rank na abogado. Hindi ang nagsabi kasi di man ako abogado. Ang nagsabi po si Carpio, the lowest rank niya of all lawyers. Yan si Marcoleta. Dumikit sa mga Duterte, nauto yung mga mamamayang Pilipino, ibinoto din. Kasi yung mga bumoto sa kanya, mga uto-utuma. NBI, air taxi records show co-alleged security aid never flew together. Sabi dito, the flight logs of an aircraft charter company contradicted the claims of the 18 supposed former soldiers that they had used an airplane in transporting suitcases filled with cash to senior government officials, according to the National Bureau of Investigation. Speaking on Billionaire News Channel's On Point program, NBI Director Melvin Matibag said the Bureau obtained a notarized certification from Air Transport Service firm Air Taxi showing that fugitive and resigned Ako Bicol Representative Saldico and his supposed security aide Bernard Tube never boarded a plane together based on its flight records. Never na nagkasama. Di ba? Kasi may flight record dito. Gusto lang gamitin po na panggatong panggulo destabilization. Kaya ayaw patulan po ni Ping Lacson. Bakit ipapagamit niya yung Senate Blue Ribbon Committee? Alam naman niya kung ano ang motibo ni Marcoleta. Alam niya kung ano ang motibo ni Amy Marcos na immediately nang magpa-press con, itong si Atty. Baligod nag-file ng resolusyon para daw sa katotohanan about the maleta. Doon pa lang, alams na. Tapos sabay palabas ng statement si Sara Duterte at si Pulong. All supporting the allegations. So alam na po, nang nasa likod nito Duterte, pabrika ng fake news, pagagamit yung Senado. Kaya gustong-gusto nilang talsikin, mga kababayan, si Tito Sen as Senate President at saka si Ping Lacson as Blue Ribbon Committee gustong kunin. Kasi gusto nilang gamitin sa politika, sa kanilang paninira. Gustong agawin ni Marcoleta para yung script nila mamayani. Hindi man papayag niyan si Ping Lacson, hindi majority. Kaya mamaya, abangan natin, mga kababayan, yung magiging rebuttal, magpi-privilege speech si Ping Lacson, mga kababayan, para kontray nitong sinasabi ni Marcoleta. Anyway, pakinggan natin nga yung sinasabi ni Marcoleta. Mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Malupit daw na pandarambong. Ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park
gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap Lahat siya daw. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na Asa na si Orly Gutesa na prinised mo? Isa sa mga nagsalitang ex-marines ay tumistigong Bakit hindi mo iharap uli? nang magatid daw ng 5 Daw ka na ng malalaking daw. maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Puro Sandro kayo Marcos aligasyon. Paupano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Sa kwento pa lang, Pero ano po ang ginawa ng kaduda-duda chairman na. ng PRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahan tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila na buo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibig-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi ka panipaniwala, lalong nararapat na sila ipaharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 na konsulta